Happy New Year! So, New Year na. Tomorrow is a new life, new year. Everything is new. Maybe there's nothing new for us, but to renew our will in life. Ayan. Kuha tayo ng sakit ng kilid, aloe vera. Okay, it's all enough for my hair. Ayan si Maria at nang magpaganda. So busy na ang lahat sa paghahanda para sa bagong taon, no? All lines are busy now. Please try again later. So, thanks for the whole year of we cannot count as a sufferings. Even we encountered a lot of difficulties. It is part of our life. Hardship and all of these things, no? Ngayong taon, ang daming pagsubok, no? Lalo na tayo sa Pilipinas, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng COVID-19. So, ang lahat ng yun ay lumipas din. Happy New Year! Happy New Year! Nakalabas na kayo ng ospital, ma'am? Teka naman. Sira itong damit ko. 1 minute muna. Okay na to. So, ang lahat ng yun ay lumipas na at nalagpasan na natin, no? At maharapin na naman natin ngayon ang panibagong bukas, panibagong araw. Pero walang naiiba. No? Ang kaibahan lang ay ang yung, if you look back all those things, lahat ng problema ay dumarating sa atin and we cannot avoid it. While we are on earth, hindi talaga tayo iiwanan ng mga trahedya. No? If we look back from our young time hanggang sa edad natin ngayon, kagaya sa akin when I was, I think 6 years old, no? Nakadapa kami ng nanay ko sa lupa. Kasi yung, when it was
1970s yata yun, no? 1970s or the first years of 1980s, nagkaroon ng lindol, no? Natandaan ko pa noon na nagdapa kami ng nanay ko sa lupa dahil sa lakas ng lindol at yung kumbaga yung lupa nag-crack, no? So that was my young time. When I grow up, naranasan ko na rin yung tinakbo ko yung bit-bit ko ang mga anak ko, no, sa footbridge. Alam niyo yung nasa tabing dagat. Takbuhin mo yan dahil sa sobrang lakas ng alon. And then hakot kayo ng mga gamit, ang daming gamit na hahakutin, no? Just to survive. Nadaanan ko na rin na habang nakahiga kami doon ng mga anak ko sa evacuation center. Sino ang nakaranas ng evacuation center? Natulog ng evacuation. Buntis ako noon. Nung nasa evacuation center kami, buntis ako sa bunso kong anak. And then, bit-bit ko yung 3 kong anak. Nagbakwit kami dahil sa sobrang tidal wave. And then when we sleep in the evacuation center, may sunog na nangyari. So, dahil sa sunog, habang nakahiga kami, bigla kaming nasambulat. Kumbaga, nagulat kami and then we go out together na hindi ko na alam kung saan, no? Kung ano yung kahihinatnan as long as I carry my 3 children. So, imagine how life is. Buntis ka, hawak mo yung 3 mong anak, nandun kayo sa evacuation center dahil sa tidal wave. Aside sa tidal wave, sunog pa. So, all those years passed by already. Nalagpasan na namin yon. And then, another point. Yung when my daughter was in the ICU. Naglindol din yon. That was 2019 of October, I think. October or, no? Parang October yata yun, no? So, October or November. So, habang nandoon ang anak ko nag-iisa sa ICU, intensive care unit, naglindol. Thanks to God the Father, life was still saved. Ang hirap ng mga panahong yon na minsan, if we are on such situation, parang sabi natin, ito na yung katapusan natin. But believe that in all ways, that if there are problems coming, that we cannot, sometimes parang hindi na natin kaya, no? Parang hindi na natin kayang lagpasan. Leave it. Just close your eyes. Surrender everything to God the Father. Leave all those worries. We have to remember only one thing, that we have been given the life. We are blessed and we are loved. Yun lang ang pinaka-importanting bagay na dapat nating panghawakan, no? Hindi tayo isinilang sa mundo para bigyan ng problema, para bigyan ng mabigat na parusa. Isinilang tayo sa mundo bago pa ang lahat, bago ang buhay natin, pinaghandaan tayo ng isang malaking piging. Ang piging na yon na sinasabi natin ay ang mundong ibabaw. Di ba? Bago tayo isinilang, meron na tayong tubig, hangin, batis, kalikasan. No? So, but people becoming crazy. If we look back the natural life given to us, we will be happy. Dahil lang nagkaroon tayo ng problema, alam niyo kung bakit?
naging marunong na ang tao. Na? Nakakalimutan na yung natural way of living. Lahat high-tech na. So doon tayo nagkakaroon ng problema. So we have this coming year, we have to preserve the lifestyle that we have. Kung ano yung kinagisnan natin. No? Bago natin nakita ang mundong ibabaw, bago na, ano tawag doon, di ba pag ipinanganak tayo, parang 1 month bago tayo makakakita. Wala tayong nakikita, pero meron tayong naririnig at meron na tayong nararamdaman as baby. Pero hindi pa natin lubos yun na nauunawaan. So, ganun din yon sa buhay natin. Minsan, we are screaming, parang nagwawala na tayo dahil sa sobrang bigat ng problema na dinadala. Parang hindi na natin, no? Parang sabi natin, ito na ang katapusan. Yesterday, I watched one video, yung ano siya, no? Yung parang mag-attempt siya na mag-suicide. That is depression. No? Pag madaanan ng isang tao ang sobrang depression at hindi niya kakayanin, yun ay mahuhulog sa pag-suicide. So, if we notice one of our family na parang merong pinapakitang ganyang pag-uugali, kailangan lang natin yan kailangan niya yan ng suporta ng bawat isa. No? Kailangan niya yan ng counseling. At lagi nating ipamulat na yung kahalagahan ng buhay. Huwag nating ituon doon sa problema. At saka wala naman tayong ibang problema. Di ba? Wala tayong ibang problema kundi yung problemang nandito lamang sa mundong ibabaw na tao lang ang may gawa. Di ba? Kung tutuus-tuusin, hindi tayo magugutom. Hindi tayo mag-aaway. Hindi rin tayo magkaaway. Kung titingnan lang natin ang normal na buhay na merong pag-uunawaan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagbibigayan. No? Pero sometimes kasi hindi na natin maiwasan na nandoon na tayo sa point na nakakalimutan na nga natin yung totoong buhay. It's because of yung pang tawag nun, pang sanlibutan na needs. So I hope that this coming 2021, we are all wishing the best in life na wala nang problema, no? Pero hindi natin yan maiwasan. The point here is on how we overcome each trials that comes on our way. Kung paano natin i-fix ang lahat ng yon. So wala tayong ibang dapat ipangamba kundi i-change natin yun nga ang sabi ko, kung ano yung nakikita nating weaknesses natin, i-change natin yun para maging makabuluhan ang buhay. So, to my viewer, good morning, Tom Dursky. You understand? Ano ba ito? Pilipino o ano? Ma'am G. Colea, Colin, good morning.
Lahat ngayon busy, no? Busy sa paghahanda. Nakaugalian na kasi natin yun na busy tayo sa paghahanda ng pagkain. Kailangan talaga yung makumpleto. Kasi ako noon ganun din eh. Kailangan talaga makumpleto mo yung 30 na bilog. Kahit hindi na makain, nilagay pa sa mesa. Basta kay may bilog na prutas, no? Lalagyan ng tubig yung bawat poste ng mesa. Yun ang mga anong tawag? Hi Joy. Good morning. Happy New Year. Kumpletohin natin yung 30 na bilog na prutas at lagyan ng tubig ang mesa. Lahat ng sweets, no? So, yun ang ating pinaghahandaan. But we never think na dapat nating tipunin ang bawat miyembro ng pamilya at paalalahanan na higit sa bilog na prutas, no? Dapat ang ihanda natin, tipunin ang buong pamilya, nagkakaisa, nagmamahalan, nag-uunawaan, nagtutulungan. That is the best na dapat nating ihanda sa ating buhay. Hindi ba? Busy tayo sa pagluluto. Kagaya ngayon, no? To all my children, Happy New Year. Busy sila kasi ang daming orders, no? Na cake. At saka yung iba pang menus. So, salamat sa Diyos. Lagi rin nating pasalamatan ang lahat ng biyaya na binibigay sa atin. Kahit sa anong hirap ng buhay, hindi tayo nagugutom. Yun ang importante din. But I always remind not only to myself, but to everybody to be together. Yun ang pinakamahalagang bagay na dapat nating ihanda sa bawat araw. Hindi lang sa panahon ng Christmas, hindi lang sa panahon ng bagong taon, kundi sa bawat araw nating pagising, akayin natin ang bawat isa to be together and help one another. Yun ang importante. Kasi, paano ba ang buhay, no? Lalapag tayo ng isang buong lechon ngayong araw kasi Christmas. Lalapag tayo ng isang buong lechon ngayong araw kasi New Year. Lalapag tayo ng isang buong lechon ngayon kasi birthday ni Inay. After such moment, saan tayo? Diba? Ano ang ilalapag natin ulit? But if we always be together, palagi tayong busog kahit walang lechon sa mesa. Palagi tayong masaya kahit walang cake sa mesa. Kung ang lahat ay may pag-uunawaan at pagkakaisa. Ano ang silbi ng masasarap na pagkain, ang magagarang damit, ang mamahaling muebles, kung wala ang pagmamahalan? Diba? Walang silbi ang lahat ng yun. That's all just temporary.
lagi rin nating tandaan na meron pa tayong yung buhay na walang hanggan. No? Wala pa man sigurong may namatay at nagbalik at nagsabi na merong buhay na walang hanggan. No? But always remind na itong parte ng ating katawan, kung talagang good observant lang tayo, itong dalawang parte ng ating katawan ay itong sarili natin at yung spirit natin. Hindi ba sa panahon ng ating pagpikit ng ating mga mata at wala na tayo sa ating pag-iisip, spirit na lang natin ang lumilipad. Now, we don't know kung saan na yung espiritu mo during the time na natutulog tayo. But believe, kinabukasan ulit, gigising ka as normal. Bumalik na yung magkasama yung espiritu at katawan mo. So, hindi lang iisang buhay meron tayo. Meron tayong dalawang buhay. At yung buhay dito sa mundong ibabaw at yung buhay natin na hindi masagot ni numan. Wala pang may makasagot. Kasi wala pa may minatay no, nga nagbalik sa kalibutan o nagpamatuod. No one give a proof to us that this is the life on the next destination. Wala eh. So, question mark yun. So, while we are still alive, ang pinakamabuting gawin natin is to humble our heart. Minsan kasi hindi na natin kaya, yun nga ang sabi ko, no, hindi na natin kayang i-humble yung heart natin kasi nga sa pangangailangan. Pangangailangan dito sa mundong ibabaw. Nakakalimutan na natin even to respect ourselves dahil sa ating pangangailangan. But it's not too late to realize everything. Minsan, pinadadaanan tayo ng matinding pagsubok para mas lalo nating maiintindihan ang buhay. Kuskus dyan ni si Iha kay murang nangupaw na. Hi Ninang, Happy New Year. Magdalawang taon na lang ako dito, hindi pa tayo nagkita. Ikaw kasi, palipat-lipat ka ng number mo. Minsan tinatawagan, hindi ka na maabot. No, bigyan mo naman ako ng number mo na palaging, palaging makontak. Tsaka, kumusta na si Dudong? Malaki na kaya siya, mga bata. Namimiss ko na kayo sa Ate Alina. Lagi kaming nagkikita ni Ate Alina. Happy New Year to. Ano ko nga yung last time, yung tayo nila Crisel nagpunta doon sa sa simbahan kasi ngayon kailangan na ng
registration, no? Kaya ako hindi na rin ako nakapagsimba. Hayaan mo na, sabi ko, kahit sa ang parte ng ano na lang ako magdadasal, no? Ang pag ano kasi, syempre mas maganda nandiyan tayo sa simbahan kasi yun kumbaga ang bahay, no, ng ating ama na dapat nating bisitahin. Kaso lang, when I was there one time, no, kasi syempre, dito tayo galing sa Banyas. Magbibiyahe ka ng 30 minutes, no? After 30 minutes mong biyahe, 25 to 30 minutes, no? Ganyan. After ng biyahe mo, darating ka doon, tapos sasabihin lang sa'yo na hindi pwedeng makapasok kasi nga yun pandemic. So, I was asked, no? So, tinanong ko talaga sila bakit ganon. Kasi, syempre, kagaya sa mga OFWs natin na nasa bahay. So, minsan lang yan mapagbigyan. Ako, wala naman akong problema kasi, syempre, kung gustuhin ko na mag-register talaga, magagawa ko naman yun. Pero on my side, hindi ko na kailangan i-register pa, no? Kasi this is a kind na pwede naman tayong magdasal direct, no? Pwede tayong magdasal direct to God the Father kahit sa kalsada o kahit sa ang parte, no? Nakaupo tayo. That is, yun lang ay kasi protocols yun, no? So, ipinaliwanag din sa akin na hindi lang yun sa mismong simbahan natin nang gagaling yung tawag doon, yung command mismo sa bansang ito ang nagbigay ng ano tawag doon? Protocols nga, no? Disciplinary action, ano ba yung tawag dyan? So, wala tayong magagawa. Sundin natin kung ano yung ipinapatupad. So, kung sa point ko, kasi sa part ko naman, sabi ko, okay lang yun. Naunawaan ko naman. Pero, kaawa-awa lang yung mga, syempre, yung naglulong. Ng mga kapatid natin na mga OFWs, lalo na yung mga HSWs natin na minsan lang yan sila lumalabas sa bahay. So, sana, kung nabigyan ng pagkakataon na buksan lang yung gate. Buksan lang yung gate at saka meron lang sanang tao dyan sa labas na okay, you stay social distancing, doon kayo muna, doon kayo na parte. And then we have to ma-accommodate natin lahat. Sana, no? Pero bahala na sila kung ano yung, kumbaga, ang ano nila, yung sitwasyon dyan. So, hindi na ako nakalapit sa church. From that time, parang na dismayado ako, no? Kasi, syempre, mas pinanaig pa natin yung, kumbaga, ito, sarili ko lang opinion ito, mas pinanaig pa natin yung human life natin kaysa yung talagang dito mula sa puso natin. Mas kumbaga natakot tayong magkaroon tayo ng sakit, which is we don't, hindi ito ang buhay is it's not ours, no? Hindi ito atin ang buhay. Anytime may COVID man o wala, parang nandun ka sa point na, hi Ma'am Rod, Happy New Year, good morning po. Parang nandun ka sa point na, sino ang pipiliin ko? Yung sarili kong paniniwala o yung dito sa mundong ibabaw na ipinapatupad ng tao. Pero wala kang dapat piliin kasi binigyan nga tayo ng batas ng tao. Kasi pag wala dito yung batas sa mundong ibabaw, hindi mo na madisiplina. Kasi nandyan si Shaitan, di ba? Nandyan yung Satanas lagi. So, ang Shaitan kasi, ang work niya is to destroy. Which is God the Father, ang trabaho niya is to give love. No? So, nandyan siya, di ba? Kahit nga si Jesus Christ, di ba? Sinubukan niya lahat ng pagsubok, no?
Pero naging matatag lang si Jesus Christ. So, yun ang kaibahan na minsan sabi na lang natin sa sarili natin, we have to quiet. Kasi magkaiba ang prinsipyo ng bawat isa sa atin. Kumbaga, irespeto na lang natin kung ano yung pangkalahatan, no? And keep one thing na kung ano yung sarili mong paniniwala. That's why sa sarili ko namang paniniwala, sabi ko hindi na ako papasok ng simbahan. hindi na ako papasok ng simbahan. I pray direct to God the Father, all His teachings. Kasi sometimes, no, kagaya sa akin, it's real, no, kasi syempre sa pamilya ko, we are born Catholic, from my mother and father, until such time that we grow na iba ang direksyon ng bawat isa. So hindi na yung Catholic, hindi na Roman Catholic, yun ang sinasabi na Katoliko. Peace be with us. So, Katoliko na, no? Kasi hindi na kami naging Katoliko lahat. Meron ng Iglesia ni Cristo, meron ng, ano pa yung isa gani? Merong Aglipayan, meron ng, ano pa tawag, isa dito hindi ko mabanggit isang ano. So, dahil dyan, nagkaiba na yung paniniwala, prinsipyo ng bawat isa. So, sa mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, wala yan silang Christmas. No, walang Christmas. So, ang Christmas kasi, it is a birth of Jesus Christ. Tandaan natin na si Jesus Christ, hindi siya yung God natin. Minsahero lang din siya, no? Kasi upon searching, hindi naman 100%, no, kasi syempre yung kumbaga nagse-search din ako kahit papano, and also sa mga sa analysis, no, sa pangunawa natin. Si Jesus Christ, He was with us. Hindi ba yung pinakauna talagang tao sa mundo? Si Eva at si Adan yung ginawa. Di ba si Adan talaga yung ginawa? So, dapat siya yung maituring din nating isa, no, sa magiging ama natin, si Adan. Si Jesus Christ, huli na siya. Isinilang siya through Holy Spirit. At siya yung napagbigyan ng pagkakataon na to heal. No? Meron siyang mga kakaibang kaugalian na di ba pinalakad niya yung pilay, yung bulag nakakakita. So meron siyang a kind of ability na ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya. So hindi siya yung ama natin talaga. He is not God. He is just a messenger. Sugo lang din siya, no? Kagaya siya ni Prophet Muhammad. So, ngayon, dahil na nga sa I was born Catholic at na when we grow up na watak-watak kami sa relihiyon, but I still respect, no? At doon ko lubos na naunawaan kasi ganito yon. Lumaki nga ako bilang isang Katoliko. Nung elementary, no, grade time ko, yung nagbibigay sa amin ng Bible study is Adventist. Hi pala sa mga taga Seventh Adventist, no? Sila yung nagbibigay ng Bible study, no? Lipay kayo may kay nami ribbon, nami merienda, and also natuto kaming kumanta ng duha ka tinapay, o 5 ka isda, no? 5 ka isda ba yun? 2 ka isda o 5 ka tinapay, no? Nakalimutan ko na sa sobrang tagal na. So, makalipay, no? Mga verses noon, tinuturo yan ng Seventh Adventist. And also, nagbibigay sila yung mga slideshows noon. So, noon, ang kabataan noon, hi pala sa Galanto families, no? Kasi yung dryer ni Lula Lit, nagamit pa yun. Nagamit pa yun noon, no? And thank you also to Manong Tilong. He is the president of the youth before.
Hindi ko nakakalimutan, sadya kaayo ang Baguer. Merong bailihan, may basketball, may singing, amateur singing contest. Walang gulo, wala kang masasabi na may drug addict dito or may dapat katakutan. Ang katatakutan lang noon, aswang, no? Wala pa masyadong kuryente noon. Sulo lang lampara, no? But life is beautiful. You can feel that this is family, a kind of happiness. Noon talagang nalilent yung youth, yung mga kabataan sa charismatic or lahat ng, kumbaga, nandyan nagtapok-tapok, no? This time you cannot. Ang hirap na. Kasi ang anak ng isang pamilya ngayon nandyan lang sa room. No? Nakahawak sa gadgets. Doon na yung gadgets niya, yun yan ang friend niya. Hindi na siya pwedeng makihalubilo doon. Lalo pat nagkaroon tayo ng pandemic ngayon. So, napakahirap isipin na napakalaking pagbabago. Ang nagpabago ng mundo ay ang tao. Ang tao. It is not just because na magkaroon tayo ng alitan, magkaroon tayo ng away dahil magkaiba tayo ng relihiyon, magkaiba na tayo ng paniniwala. Hindi dapat. Kaya, for me now, when the time that I was there in front of church, murag mabuak akong kasing-kasing. Why? It's long time I did not visit the church. But, when the door was closed, nakaingon jud ko nga murag ni uli ko sa balay sa akong amahan ug wa ko gidawat. Tungod sa akong mga igsoon. No? It's because of our fellow men. Sabi ko hindi na lang ako magsisimba. Ay, itong ayaw ko talaga no, pag nagdrama-drama lang si Iha, maghilak dayon. 1 minute. Kaya sabi ko ayaw ko nang magsimba. Kasi I was born Catholic. I grow up na ang nagtuturo sa amin is Seventh Adventist in Bible sharing. When I was in teenage life, nagtrabaho ako sa isang tindahan ng mga Maranao. I am the only Christian. And when I go abroad, I am in Muslim country. Ngayon, sa bahay ko, dyan sa White House, ang katabing simbahan is Aglipayan. And there is also one Catholic church, no? Doon sa gitna na ng Hacienda Maria at ng Baguer. So, sino ang pipiliin ko? Wala. Hindi na ako papasok ng simbahan. Ang sabi nila, kasi pag hindi ka, wala kang ano, kasi, no? Hindi ka nagsisimba, hindi ka mabibindisyonan pag namatay ka. Hindi ka maiilibing ng maayos kasi hindi ka nga nabindisyonan kasi nga wala kang sinasanto, wala kang sinisimbahan, no? Wala kang simbahan. But I realize na kung sana anuman ang relihiyon ng bawat isa, no? Ang respeto ay panatilihin. At kumbaga ang respeto, ang prinsipyo, no? Dapat i-preserve natin 'yan. Kasi pag hindi, doon tayo magkakawatak-watak. Doon nawawala na yung pagiging buo nang dahil sa prinsipyo at paniniwala. So I was formed not just being a Roman Catholic. I was formed in different religion.
from Roman Catholic. Tinuruan din ako ng Seventh Adventist sa mga verses. I stay in the Muslim countries. I work together with the Muslim countries and I am earning now here to feed my family as Christian. So, kung titingnan mo yan, lahat dapat mong bigyang halaga. Hindi nang dahil sa Catholic siya or dahil sa mahalin ko lang siya dahil kasapi namin siya or mahalin ko lang siya at bigyan ng halaga dahil dito siya sa congregation namin. It is not. Lahat ay pahalagahan at bigyan ng respeto. Let the freedom of choice, ika nga, bigyan natin ng kalayaan ang bawat isa kung saan siya masaya, kung ano yung pipiliin niya, as long as we are here to guide and give counseling. That is the best way to be together. So sa lahat ng aking mga viewers, thank you so much. Pero nintil ako, nagadrama, no? Tinuod ba yan eh? Kanang that time that nagaidaran na di ayta, mas daghanta og ma-encounter. Daghanta og hi Ate Inday, Maria F. Capistrano. I miss you so much, Ate. Happy New Year. Miss na tamon niya, Ate Manang Diding. Regards sa iya ha. Evia Vidalio, good morning. So, sa atong kinabuhi, no, daghan ta og ang tawag ana, daghan ta og mahibaw-an kung kahibalutan mo appreciate, no, kabalutan mo bansay-bansay. And I give thanks to God the Father also. Because why? Always, as always, because of the things that given to me. As human, my will is to become, my dream is to become a teacher. So sabi ko, gusto kong maging guro. Kung hindi man yung sa law office magtatrabaho. Yun ang gusto ko. Yung dalawa lang, to be a secretary, no? Sa unang secretary ka, murag lami naman paminawo, no? So, gusto ko maging secretary sa, yung stenographer, gusto ko yan noon. At saka, kung hindi man, maging teacher. Pero, it was not given the chance na makuha ko yung diploma ko as a stenographer and a teacher. Instead, I was given more than I asked. Hindi dahil sa titulo, kundi sa karunungan talagang ibinigay niya sa akin. That even I am not a degree holder, I still have the ability to teach even in my own little way, na kung usahay barok-barok pa yung English ko, okay lang yun. At least nakakasalamuha ko yung different races, na kasi kung naging teacher ako within the four corners of rooms, ang alam ko lang doon, math, English, science, no, PEM, values education, PE, yun lang siguro ang malalaman ko. But here, even I am not a graduate, I was able to mingle different races. At doon ko rin nalalaman ang bawat tradisyon, kultura, paniniwala, problema, no, ng bawat isa. Sometimes, yun nga ang sabi natin na people are so judgmental.
pag nakikita natin din minsan na ang isang babae or lalaki ay nagkasama, there is no other things inside our mind, no? Wala na tayong ibang isipin kundi nagkaroon sila ng relasyon. But the deepest point inside, nobody knows why it was. Kumbaga, may mga panahon talaga na sa buhay natin talagang nakatadhana na yun. And that was a mission given to us. Look how, when I observed to myself, first year ko dito sa UAA, nagkaroon ako ng 3 amo. Unang amo ko, mabait. Now she is single, but I was not able to stay. It's because of some troubles in between her siblings. The next is yung amo ko na nagkaroon ako ng lisensya sa pagdadrive, pero hindi pa ako pinadrive, no? Kumbaga, within 5 months staying with them, 2 beses nila ako pinahawak ng manibela dahil wala siyang tiwala sa akin. Of course, I am a new driver. So, when I go to the 3rd employer, kahit hindi pa ako marunong mag-parking noon, reverse park, no? Side parking and reverse park, I love my madam. She always inspire me. Kaya mo yan. Alam mo yan. Because she is a driver also. So, alam niyo, when the time that we go in the mall, sa ilalim ng mall parking, nahihirapan ako doon mag-parking. Even now, no? Sa ilalim ng mall. So, sabi ko, paano ko ito gagawin? But I tried. It's because she inspired me na kaya kong gawin ang bagay na yun. But, to the point that her husband, my boss, no? Siya naman yung naging, kumbaga, hindi naman, I did not count him as a bad man, but nakatutok siya sa pera eh. No? So, gusto niyang maibalik yung pera niya. Hindi pa ako nakatapos ng 2 years ko. So, 1 year and a half lang ako. Nung sabi niya sa akin na, you have to find another job. So, pabor din yun sa akin. Pabor yun sa akin, but I told to him I want to stay. Pero hindi niya tinanggap. Kasi doon sa bahay nila, I feel comfortable. No? Kasi ang madam ko, yung pangatlo kong amo dito, even she is sleeping, she closed her eyes on her bed. Pag sinabi ko, madam, exam ngayon ng mga anak ko, I need to pay the tuition. Wala yung ibang babanggitin, kundi sabihin niya, lahat ng pera sa bag ko kukunin mo. Kunin mo lahat ng pera sa bag ko at ipadala mo. Sa 100 siguro katao, you cannot, again, no? Hindi mo makita yung ganong pag-uugali. She never say no. So, hindi ko siya kayang bayaran, no? Kumbaga, it's not because of the amount that I took from her, but the love that she shared to me. Mahirap kalimutan yun. She kept, before they keep telling me coming here in the house, sabi ko hindi ako makakapunta kasi nandyan yung tatay. Mahirap. But I am still hoping that one day I can back it. Doon naman sa pangalawa kong amo, yung babae rin, no? Napakabait din ng amo kong babae.
only the man sometimes. Hirap sila intindihin kasi yun nga ang sabi na isang salita lang yan pag lalaki. Hindi na makaputol-putol yung luha ko basta gani magmalaala na sa Mariano, lisod na kayo. But anyway, I have to continue my sharing next episode. No, kasi pag tinuloy-tuloy ko ito, baka hahagulgol na ako, no? So, thank you so much to all my viewers. Happy New Year. And we will not end our year. Each day is we have to count as a beautiful day for us. This is every day is the new beginning, but we have to think that this beginning has no ending. We still have a beautiful life awaits us. So thank you so much. Happy New Year to everyone. God bless us all, and lahat ng pagsubok na dinadanas natin ay malalagpasan natin yan. Just keep believing to God the Father. We have a loving Father. God bless us. Happy New Year!